Tunay ang kasabihan, pag may sarili kang tanim, meron kang aanin. O, diba? Sarap. Hello, hello mga kalola. Magluluto tayo ng ating tanghalian. Meron tayong 4 na pirasong isda. Ito yung tinatawag na matambaka mga kalola. Aasiman lang natin, lagyan natin ng kamatis, sibuyas. Tapos itong ating nor sinigang. So ayan, linisin lang muna itong ating isda. At walang tubig dito sa ating gripo sa lababo. Kaya dito ako maglilinis sa labas. Ayan, malinis na yung ating isda mga kalola. Walang tubig itong ganito pagkalinggo dito sa amin, mahina. Ayan, babaran ko muna ng konting asin para maalis yung kung ano man ang nilagay nila dyan na pang ng isda. Minsan kasi diba, hindi natin maalis yung may mga naglalagay ng sinasabi nilang formalin para maging presko lang ang isda. Yan, lagyan natin ng asin habang hinahanda ko naman itong ating mga panrikado. Ayan, napakalaki yung sibuyas mga kalola, kaya hatiin lang muna natin. Ayan, at kalahati lang ng sibuyas ang aking gagamitin. Ang kamatis naman natin, ang lalaki din. Pero gagamitin ko na lahat yan para magkaroon ng lasa. Dito ko na lang siya sabawan sa malaking kawali mga kalola. Ayan, pakuluin lang muna natin itong ating sibuyas, kamatis, sili. Naglagay na ako ng konting asin. At pagkulo niyan, saka natin ilagay yung ating isda. Ayan, talbusin ko na itong ating mga kangkong kasi inuunahan ako ng mga aso. Kinukuha nila yung mga kunin ko na rin siya mga kalola. At isahog ko dun sa ating isda kasi wala naman kagulay-gulay para magkaroon naman siya ng gulay. O diba? Fresh from the backyard na to mga kalola. Kaya masarap talaga yung may sarili kang tanim. Kasi pagka libre na rin to, magkano na rin kung bibilhin mo to sa talipapa. Kahit gulay, mahal na ngayon mga kalola. Kaya ayan, kunin ko na to. Ang gaganda ng talbos niya. Kasi nag-uulan na naman na. Madali lang yan magdahon uli. Kasi nauulanan. Ayan diba? Ganda ng talbos. So ayan mga kalola, marami-rami rin itong ating nakuha. Diba? Sarap. Sariling ani. Tunay ang kasabihan, pag may sarili kang tanim, meron kang aanin. O, diba? Sarap. Kulong-kulo na yung ating sabaw. Ilagay na natin itong ating isda. Yan ang request kasi ni Apo, sabaw puti. Kaya tayo'y magsasabaw. O yan, diba? Tapos isabay ko na rin itong pang-asim mga kalola. Para maluto yung kanyang asim. Kasi ang isda saglit lang naman yan nalutuin. Takpan uli natin at pakuluin. Ayan, marami-rami din itong ating nakuhang talbos ng kangkong. Kaya ganito yun mga kalola. Ito yung upland kangkong. Yung Chinese kangkong kung tawagin. Yung pino lang yung kanyang dahon. Pero malambot siya. Tayin natin na maluto yung isda. Yun, kulong-kulo na, durog na yung ating kamatis mga kalola. Ilagay na natin itong ating kangkong. Fresh from the backyard. Tapos kunting kulo na lang yan mga kalola. Luto na ang ating sinigang na isda. Matambaka. O, diba? Meron na naman sabaw si Apo. Ayan lang. Thank you for watching mga kaloyala. See you again on my next vlog. Love you all. Ayan, sarap ng sabaw. Tamang-tama yung kanyang timpla.